At ang hazelnut pala ay hindi galing Russia. Ang mga Ruso ay sobrang ipinagmamalaki ang kanilang raketang Oreshnik na halos nakalimutan na nilang sabihin na hindi naman talaga magkakaroon ng Oreshnik kung wala ang tulong ng China. Ipinakita ng investigasyon ng The Telegraph na nagpapadala ang China sa Russia ng mga espesyal na makina at high-tech na kagamitan para sa paggawa ng hypersonic missiles na may nuclear warheads, lalo na ang Oreshnik rocket. Batay sa investigasyon, ang halaga ng naipadalang teknolohiya at kagamitan ay hindi bababa sa 10 bilyong dolyar. Napatunayan na kung wala ang teknolohiya ng China, hindi magagawa ng mga Ruso ang prototype ng Oreshnik, lalo na ang sandatang raketa. Alam nyo, madalas isigaw ng mga Ruso na walang sariling likha ang Ukraine at lahat ng raketa nila ay gawa ng Briton o Amerikano. Ngayon napatunayang ang Oreshnik ay tagumpay ng mga Tsino. Pero ito rin ay nagbubukas ng isang napakahalagang tanong. Tutugon ba ang kanluran sa ebidensya ng ganitong tulong ng China sa Russia sa paggawa ng raketang maaaring maging bantana sa mga Europeo? Ako si Alexi Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay, pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram. Nasa description ng video ang link. Ayon sa The Telegraph, nagbibigay ang China sa Russia ng kagamitan para gumawa ng hypersonic missile na may nuclear warhead. Ginagamit ito ni Vladimir Putin para takutin ang kanluran. Pinaalala ng pahayagan na noong simula ng buwang ito, nagpakawala ang hukbong Ruso ng Oreshnik missile sa lungsod ng Lviv sa kanlurang bahagi ng Ukraine na, sa totoo lang, ay malapit lang sa hangganan ng Poland. Ang hypersonic ballistic missile na 2 beses lang nagamit sa labanan ay kayang magdala ng 6 na warhead at tumama sa iba't ibang target habang lumilipad. Ayon sa The Telegraph, ginagawa ito para makagawa ng warhead na kayang tumama sa Europa sa loob ng 20 minuto. Gumagamit sila ng mga espesyal na makina at kagamitan na hindi kailanman nagkaroon o maaaring magkaroon ang mga Ruso. Hindi kayang gawin ng mga Ruso ang mga makinang ito, kaya naghahanap ng bakas ng mga teknolohiya ang mga mamamahayag. Lumabas na ang mga gamit para sa paggawa ng Oreshnik ay bahagi ng teknolohiya at makabagong kagamitan. Nagpadala ang China ng 13 bilyong dolyar sa Rusya para suportahan ang paggawa ng kagamitang militar at armas. Heto ang CP. Sinabi ng Rusya na hindi kayang pabagsakin ang raketang Oresh-O habang babala ng mga opisyal at analista ng Ukraine na banta ito sa kanluran. Ang pagtaas ng dami ng produksyon ay naging posible dahil sa isang partikular na makina na may CNC, isang numerically controlled na lathe carousel na gawa sa China, na nagpoproseso at pumuputol ng metal. Ngayon, natukoy ng militar na intelihensya ng Ukraine na ang partikular na lathing iyon ay nasa pambansang Votkins plant sa Rusya. Ito ang pangunahing kumpanyang Ruso sa paggawa ng mga raketa na kasalukuyang nasa ilalim ng mga parusa mula sa United Kingdom, Estados Unidos ng Amerika, European Union at Japan. Ang Votkins ang gumagawa ng Oreshnik rocket, pati ng ballistic missile na Iskander-M at intercontinental missile na Topol-M. Ayon sa pagsusuri, nagpadala ang China sa Moscow ng piyesang nagkakahalaga ng bilyong dolyar para sa paggawa ng high-precision na armas at fighter jet. Ito ay mga component na hindi kayang gawin o hindi sapat ang produksyon ng Russia mag-isa. Kabilang ang mga ito sa 50 prioridad na produktong ipinagbawal i-export sa Moscow ng 39 na bansa gaya ng United Kingdom at Estados Unidos. Gayunpaman, alam nyo, hindi pumirma ang China sa mga kanluraning parusa laban sa Russia. Kaya naman, ayon sa datos ng American Trade Aggregator na Import Genius, nagpadala ang China sa mga Ruso ng microchips at memory boards na nagkakahalaga ng halos 5 bilyong dolyar na ginagamit sa mga high-precision na armas at mga fighter jet na Sukhoi. Kasama sa iba pang mahahalagang produkto, ang iba't ibang uri ng ball bearings na nagkakahalaga pa ng 100 at 30 milyong dolyar na kayang tumanggap ng bigat.
nagpapababa ng friksyon at nagbibigay ng galaw, kaya't napakahalaga ng mga ito sa paggawa ng mga eroplano at iba pang sasakyan. Nagpadala ang Tsina ng piezoelectric crystals para sa radar at electronic warfare systems na nagkakahalaga ng dolyar, 77 milyon at mga telescopic sight para sa armas na nagkakahalaga ng dolyar 42 milyon. At inuulit ko, ito ay yaong mga na-trace pa lang. Narito ang kasunod na sipi. Sa huli, ang pag-aangkat mula China ang tumulong kay Vladimir Putin na malusutan ang kanluraning sanksyon. Mapalakas ang produksyon ng armas tulad ng Oreshnik. Mapataas ang kasarinlan ng Rusya. At maprotektahan ang kakayahan nitong ipagtanggol ang sarili laban sa pandaigdigang sanksyon. Ang pinakamahina o pinakabulnerableng bahagi para sa Rusya ay ang paggawa ng mga high-precision na makina dahil hindi ito kayang gawin ng mga Ruso sa kanilang sarili. Ang pinakamahusay na kagamitan ay mula kanluran, pero nakakagawa na ang China ng sapat na makina para sa maraming pangangailangan ng Rusya. Malinaw na kung walang akses sa ekonomiya at merkado ng China at hindi magagamit ang China bilang transit ng mga produkto at teknolohiya, mahihirapan ang Rusya na ipagpatuloy ang digmaang ito. Ayon sa mga ulat, sa unang 3 taon ng pananakop ng Rusya sa Ukraine, nagpadala ang China sa Moscow ng makina at kagamitan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3.1 bilyon. Uulitin ko, ito lang ang natunton. Ang teknolohiyang ito ay mas nakakapinsala sa Ukraine at kanluran kaysa sa libu-libong bala ng artilyeriya mula sa ibang kakampi ng Rusya tulad ng Iran o Hilagang Korea. Dahil mabilis maubos at walang malaking pangmatagalang epekto. Malinaw na ngayon na maraming computer numerical control machine mula China ang binibili. Sila ang nagbibigay ng suporta sa produksyon ng depensa sa ilang mga pabrika ng depensa ng Rusya. Kabilang na sa espesyal na economic zone ng Alabuga kung saan ginagawa ang mga bersyon ng Rusya ng mga Iranian na drone na Shahed. Huwag din nating kalimutan na problema sa industriya ng depensa ng Rusya ang bilis ng produksyon. Luma na ang karamihan sa kanilang pabrika, kaya mabagal at hindi maganda ang paggawa nila ng eroplano at makina. Karamihan dito ay natira pa mula sa panahon ng Unyong Sobyet, kaya mahalaga ang importasyon para sa Kremlin. Ngayon, China na ang tumutugon sa pangangailangan ng produksyon ng Russia. Lumabas sa investigasyon na upang mapanatili ang kalidad ng defense products sa Russia, nagpadala ang China ng mahahalagang panukat tulad ng multimeter at oscilloscope. Ginagamit ang mga ito para suriin ang bisa at paggana ng mga armas at microelectronics. Halimbawa, maaari nilang tiyakin ang maayos na paggana ng electronic warfare at radar systems, pati ang pagproseso, pag-iimbak at pagpapadala ng datos ng microchip sa drone. Magbabahagi rin ako ng sipi mula sa investigasyon ng The Telegraph. Noong 2025, lumabas na ang mga kumpanyang Chino ay direktang nagsusupply sa industriya ng Russia ng drone parts at materyales na nagkakahalaga ng hindi bababa sa dolyar, 55 milyon. Noong 2023, 2024 dito, nagsimulang bumuo ang Moscow ng malawakang logistical na infrastruktura para sa kanilang pambansang drone program. Mababa ang mga halagang ito. Hindi madalas maglabas ng eksaktong datos sa kalakalan at adwana ang Beijing at Moscow. Kasabay nito, parami ang mga padala na ipinapadala sa mga ikatlong bansa na nag-aangkat at muling ine-export ang mga produkto papuntang Russia. Kaya naiiwasan ang mga parusa sa pamamagitan ng pagtatago ng supply chain. Lalong mahirap subaybayan ang pagdadala ng produkto sa China at Russia dahil sa paggamit ng dami na kumpanya at tagapamagitan sa lohistika ng mga nagpapadala para makaiwas sa pagkakatuklas. Ayon kay Williams George, direktor ng pananaliksik sa Import Genius, na siyang nagpakita ng lahat ng datos na ito. Ngayon, may balita na ang China ay nagpapadala ng military products sa Russia gamit ang ikatlong bansa. Ipinahayag ni Pangulong Kasim-Jomart Tokayev ng Kazakhstan na may isang bangko sa Kazakhstan na ayon sa kanya ay nagpalusot ng mahigit 7 trilyong tenge mula sa kalapit na bansa. Kapag kinonvert sa dolyar, ito ay 14 bilyon
at malinaw na galing ito sa Russia. Sinabi niya na dapat nang isara ang negosyo dahil lumalabas na ang mga Ruso ay gumagamit ng Kazakhstan sa napakatusong paraan para maglaban ng pera, maglabas ng pera doon, umiwas sa mga parusa, mag-re-export at iba pa. Sa wakas, napansin na ito ni Kassym-Jomart Tokayev. Tingnan natin ang susunod na mangyayari. O sige, mga kaibigan, dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.